Isang grupo ang nagsusulong na magkaroon ng bagong sistema para mapangalagaan ang ating kalikasan. Narito ang report ni Emil Carion. Kakaibang bahaginan o road sharing ang iminungkahi ni Environmental Crusader Attorney Antonio Oposa at ng ilang advocacy groups. Ito ay isang petisyon sa Supreme Court para mag-issue ng writ of kalikasan. Ito ay isang scheme o skema para sa mga motorista, mga cyclists at mga pedestrians. My friends, the third point is even more important. The time for talk is over. For a long time. Sa petisyong ito ay kailangan na ang bawat kalsada ay maging organized, collective, malinis at abot kaya ang transportation system. Sa panukalang ito ay magtatalaga ng 30% para sa mga covered sidewalks, 30% rin para sa malawak na mga bike lanes, 30% pa para sa matinong transport system at ang natitirang 10% ay ilalaan sa mga urban garden. Ang proyektong ito ay naglalayon na i-reduce ang traffic, bawasan ang air pollution at ang mga maiinit na gases mula sa emission ng mga motor vehicles. Ito po ang very nakakatakot pati. Yung top 3 morbidity causes among the Filipinos, number 1, pneumonia or the lower respiratory tract infection, bronchiolitis. Pag nabawasan yung mga cars na nagbabiyahe dyan sa EDSA, talagang malaking magandang epekto sa ating kalikasan. Dagdag pa ni Oposa, halos 1% ng Philippine population lang ang nagmamay-ari ng mga sasakyan, pero ang maliit na bilang na ito ang nagmamay-ari sa road space. Sa pananaliksik ni Oposa, may mga existing policies kasama na ang mga executive order katulad ng EO 774 na inisyu nitong 2008. Ito ay nag-uutos sa mga government agencies para maireforma ang mga road system base sa prinsipyo na those who have less in wheels must have more in roads, o yung mga walang sasakyan ay magkaroon naman ng kalsada. Obligado manong sumagot sa writ ang Department of Environment and Natural Resources, the Office of the President, ang Department of Transportation and Communication at ang Department of Public Works and Highways. Nagawa ko to dahil nakikita ko kung ano ang solusyon at ipinamamahagi natin kung ano ang ating nakikita. At as a matter of fact, hindi mo makikita ang pangalan ko as counsel or as petitioner. Ang mga batang abogado. Ngayon lang ako tumatanggap ng interview dahil papaliwanag pa tayo. Siniguro naman ni Oposa na kakampi niya ang gobyerno at ang mga ahensya ng pamahalaan ay kakampi rin niya. Ang pagbabago ng isipan at pananaw sa pangangalaga ng kalikasan ang nais na baguhin ni Oposa para maabutan pa ng mga bagong henerasyon o ng susunod na henerasyon ang malinis, matiwasay, mabango at maaliw na kalikasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.